Ay, isang mapagpalang araw po, munting kalaman nga pala, narito na naman tayo para ipagtanggol ang ating bida at ang ating hero ng bayan. Walang iba kundi si Leandro Libiste, no? Alam naman natin, mga kaibigan, na tayo, against tayo, hindi sa anumang kulay ng politiko. Alam mo, saan tayo against? Doon sa maling katwiran, na alam nyo kasi ang tao kasi po, likas tayong matatalinong pinanganak. Tandaan nyo yan. Minsan lang nagkakaroon tayo ng doubt sa sarili natin, batay sa ating naririnig na mali. Di ba? Yan po ay based sa science at based sa biblical, Biblia, no? Pero kung tayo makakarinig ng tamang katwiran at hindi yung mali, sabi niya nila, kapag hindi mo sinasawa yung mali, wala nang maniniwala doon sa gagawa ng tama. Kailangan yung katwiran mangibabaw. Hindi nung kung sinong haka-haka o chismis, kundi yung katwiran na lalo na kung galing sa science at Biblia, no? Ngayon po ito si Libiste po, hindi yata makakadalo. Hindi ko sigurado kasi mamaya pa ata yung Blue Ribbon, no? Hindi ito makakadalo sa Blue, hindi ko titiyak. Pero ayon sa balita at kay Topacio, sa attorney niya, hindi yata makakadalo si Libiste. O, teka muna. Baka sabihin naman ng iba, tamo, puro ka lang pala forme, takot ka rin pala. O, sabi ko nga, saan kayo nakakitang katwiran nila na ang sabi, pag daw witness at titistigo ka, dapat wala kang takot. Si Libiste daw takot-takot. Saan ka naman nakarinig na pag titistigo, hindi dapat dapat ay hindi ka takot? Dapat niya matakot ka eh. Kaya nga na-invento yung batas sa PP, Witness Protection Program. Kaya nga na-invento yun eh. Kasi nga may mga tao na takot umamin. Pag umamin, may kapalit. Mamaya, pag uwi niya, ratratin siya. Kung buti sa sakyan niya, bulletproof. Hindi. Diba? Malay mo, ratratin siya. Alam mo, maraming ganyan eh. Paglabas siya, nasa grocery siya. Paglabas siya, tambangan siya. Kaya nga na-invento yun eh. Kaya wala yung katwiran, sa inyo lang galing yun. Na ang katwiran nyo, na kapag daw ang isang tao ay, naghahayag ng katotohanan, dapat daw matapang. Sino ba sabi sa'yo? At di ba nakakagigil niya? Yung mga ganyang katwiran? Ngayon, ba't dinadalo si Libiste? Bakit? Kasi, nasa parang chesto. Hindi ito parang dama na perdiga na pakain ng pakain. Ito parang cheston, parang galaro sa chest nito na talagang mataya, parang talo ang sumuko. Diba? Dito sa pagkakataong ito, talo ang mauna. Tandaan nyo yan. Talo ang mauna. Sino dapat mauna? Sila magsasalita bago si Libiste. Diba? Para makahiyag ang kasinungalingan. Tama, mali. Ito, bigyan ko ito sample lang. Una, number 1, nangingibabaw ang kay Libiste, kaya hindi pagdalo. Kasi nga, gugurgurin siya. Malay niya, may plano. Ito, chore lang to pero ayon sa kanya mismo, baka di siya makarating ng Blue Ribbon hearing. Kasi baka may planong gurgurin siya. Hindi malabo eh. Baka may nagsabi niya sa may nagsabi sa comment, ang dami Ba't naman gugurgurin sa Pilipinas? Mababa na crime. Ay, Diyos ko po. Manang-mana kay Chucky, yung katiran. Ba't daw gugurgurin si Libiste? Wala na daw crime sa Pilipinas, sa baba na kasi daw si BBM nakaupo. Diyos ko po. Ano ba naman kaisipan yan? Diba? Nasa Pilipinas ka. Hello! Wala ka sa ibang bansa, no? Okay, ako sa Japan ka. May ano dyan. Diba? Tuloy natin. Alam nyo kasi si Libiste, sabi gugurgurin siya. Kung ako may hawak na witness, baka gano'n isipin ko baka gurgurin niya ako. Teka muna. Hindi ako dadalo. Saka style yan. Eto, tsaki lang to, chorya ko lang. Hindi naman sinabi ni Libiste to. Malay nyo, chorya ko Kaya hindi dadalo si Libiste, pwedeng mabasag yung script. Alam ba, bigyan ko tayo sample. Buo na yung script. Andiyan si Libiste. Hindi dadalo. Boom! Sira. Ngayon, pag sila wala si Libiste sa Blue Ribbon hearing ni Pampilo Lacson, nagsasalita yung mga, dumalo si Bunuan, kasi nakauwi na si Bunuan Pwedeng dumalo na yun. Magtaka kayo kung di dumalo si Bunuan dyan. Mas usigin nyo yun kaysa kay Libiste. Kasi si Bunuan, ang pinaka-importante, hindi naman talaga si Libiste. Yung kahawak lang niya. Di ba? Ang may pinaka-importante dyan, yung dating sekretary ng DPWH, yun ang dumalo. Kapag mamaya wala si Bunuan dyan, hindi natin alam. Basta, antay lang tayo, huwag mo tayo, mga sa haka-haka naman to. Yan. Ngayon si Libiste, ganito. Hindi to delaying tactics. Pwede niya pagsalitain yung mga tao doon sa Blue Ribbon. Pag nagsalita na, pag narinig niya, kasi pag nauna si Libiste, pwedeng pasinungalingan hindi totoo yan siya sabi mo Libiste. Pwedeng ganun mangyari. Sino ba naman aamin na magnakaw? Sige nga, sino ba aamin? Doon niya sa pinangalan ng Diskaya, walang umamin Hindi lang, wag na lang pag-amin Ni dumalo sa hearing, wala Sa pinangalanan ng Diskaya Pinangalanan na nga ni Saldi, wala
Lalo pa kaya si Leviste. Sa tingin nyo, corner ang gagawin dito, tingin ko. Tsorya ko lang to Maaring, hindi muna ngayon, sasabihin, ayaw nyo muna mag-set ang blue ribbon, saka lalabas si Leviste ngayon. O, ito sabi mo, siya magre-rebat ngayon. Ngayon, corner kayo. Kasi mas pangit yung pupunta si Leviste, siya mauuna, maghayag ng Cabral Files, tapos kukontrahin yung kabila, hindi. Tama lang, sira ang script. Saka, yung gurgur, boy, number 1 yan. Ito, panoorin nyo panoorin nyo si Leviste. Hindi makadadalo bukas sa Blue Ribbon Committee hearing si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa programang Point of Order sa Abante, sinabi ng kanyang abogadong si Ferdinand Topacio ang mga banta kay Leviste ay kasunod ng pagsiwalat sa Cabral Files. Bukod sa banta, narayan pa umano ang mga panggigipit ng gobyerno kay Leviste. Nagsimula lamang po yan noong sinabi niya na meron siyang hawak na Cabral Files at nakalagay dito sa Cabral Files nito mga initials na OP at ES at kung ano-ano pa. OP, ES, alam niyo na. Kung budget ang pag-uusapan, kung pag-uusapan OP, marami ibig sabihin. Pero pag budget ang uusapan, ano ibig sabihin ng OP? Sorry ng iba, Office of the President? ES. Sorry ng iba, Executive Secretary. Hindi, kayo sumagot. Gusto ko. Budget na pinag-uusapan Kung sa IT, at IT kasi ako Kung sa IT pinag-uusapan, USB. Diba? Alam mo na Pero kung doktor ang usapan USB, magtataka, ano ibig sabihin USB? Di ba? Iba Pag sa larangan ng doktor, iba ang meaning ng USB. Pag sa larangan ng IT, alam mo kung ano meaning ng USB, tama? Diba? Yung sa doktor, ano meaning ng WBC? Sa nurse, white blood count. Diba? White blood count ba? White blood cell. WBC. Sorry kung mali ako Hindi ako related white blood count ba o white blood cell? Alin man daw, basta WBC. Pero pag sa boxing, ano WBC? diba? Common sense Hindi mo pwede pag si Pacquiao ay WBC yan. White blood count, white blood cell, RBC, red blood cell, cell pala, sorry. RBC, red blood cell. WBC, white blood cell. Kapag ba si Pacquiao, na pag sinabing WBC, World Boxing Champion, iisipin mo, white blood cell yon? Hindi, common sense kasi larangan niya, boxing, malamang World Boxing Champion yung WBC. Tama? Pero kung pag-uusapan, OP sa IES, anong iisipin mo pag budget yun? Kayo sumagot. Ayoko sumagot. Tinuruan ko lang kayo kung paano mga tuwira ng tama. Diba? Minsan, sa pagsagot, pagsabi ng katotohanan, wala maniniwala. Pero yung manggaling sa iyo ang katotohanan sa pamamagitan ng aking mga construct na pananalita at manggagaling sa inyo, bibigyan ko idea, minsan yun ang katotohanan. Dahil puso nyo ang nagbasa, hindi pandinig, no? Okay. At marami po siyang hawak na nakita ko. Duda ko lang. Ako pinakamatalinong vlogger din. Ito lang. Bakit? Aral ako ng Biblia Di ba? Bago ako na ganito, debater ako ng Biblia. Di ba? Kaya nga hinahamon ako ng sa Pinoy Canada. Hinahamon ako. Debate daw kami. Wala daw siya alam sa Biblia. Ako daw may alam. Tatanungin daw niya ako. Nako, Brad. Sabihin ko sa iyo, hindi ko ibababa yung pride ko na lalabanan ko yung walang alam. Para mo sinabing boxing, tapos ikaw, wala kang alam sa boxing, lalabanan kita. Hindi ako ganoon, no? Na talagang pagka ito'y lumabas ay talagang mabigat po ito. Kumbaga sa kawan bomba atomika po ang magiging epekto nito sa ating pamahalaan. Isang araw matapos mahulog sa bangin sa Benguet si Engineer Marie. Mahulog sa bangin. Ano ba naman? Nahulog nga ba? Hindi nga na pinakita yung burol Catalina Cabral noong Disyembre, isiniwalat ni Leviste sa kanyang social media page na may listahan si Cabral sa kanyang computer ng lahat ng proponent ng DPWH insertions at may kopya nito ang iilan. Inamin niya rin na mayroon siyang kopya nito na ibinigay sa kanya ni Cabral noon pang Setyembre. Binigyan niya umano ng kopya ang ICI at si Ombudsman Boyeng Rimulya noong Nobyembre pero walang nangyari. Dahilan kaya niya inutay-utay ng ilathala sa kanyang FB page ang mga nilalaman ng files. Sa kanyang press con sa Batangas matapos sampahan ng libel, si Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng Solar Philippines statement, sinabi ni Leviste na maraming sangkot sa cover-up ng korupsyon sa DPWH. Kaya hindi lumilipas ang araw na walang umatake sa kanya. Tila may banat pa ito sa media. May mga reports naman po sa media, ang ibang mga istasyon, hindi po yung mga dito ngayon, na halata naman na may agenda. May agenda
At hindi po yung nandito yun. Pero baka sa agenda, nakikita natin na iba may agenda. Dagdag pa ni Leviste, may bigayan umano ng pera na nakalagay sa backpack para sa ilang taga-media. May bigayan ng cash sa backpack. Ito, inulit lang natin to ipaparinig ulit natin para ma-realize nyo. Kasi baka nakakalimutan nyo eh. Bakit di dadalo si Libisi sa Blue Ribbon? Ito, paparinig ulit natin na para kaya mas maganda na narinig nyo pa ulit. Aling sa MOE na pondo ng bayan para sa mga iba na may agenda. Sabi niya, Oh, ito Sandali. Sandali. plus Press Officer, PCO Undersecretary Claire Castro, kaugnay ng Solar Marami ng mga nagsabi sa akin and in some cases pati sa akin, na gagawa ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang mga files na ito. At para sa sarili kong kapakanan, tumihimik na. Ito, pakinggan nyo mabuti pakinggan nyo mabuti Ito kasi in-screen, pasensya na kayo sa graphics in-screen record ko lang kasi ito eh. Pero focus tayo dito sa balita. Huwag tayo sa focus sa mga nakaka-distract na mga sumisingit-singit na not least obstacle dyan. because of exemplary role models like Senate President Enrique Lacson, tuloy po tayong nagsasalita at naglalabas ng impormasyon tungkol dito. Ngayon, ang alam ng publiko tungkol sa files sa DPWH at tungkol sa mga DPWH projects ay tip of the iceberg po lamang. The public only knows the tip of the iceberg in terms of the projects currently being investigated by the DPWH. But I hope that the Blue Ribbon Committee hearing led by Senate President Enrique Lacson will increase the public's knowledge of what are really behind these files. And I defer to Senate President Enrique Lacson on doing so because I greatly appreciate also his and Chilean Congress's statement that they will subpoena the Cabral files from the DPWH. And hopefully by doing this in the Blue Ribbon Committee hearing, finally malalaman na ng publiko ano po ang laman nito. Pero tinanong niyo po, bakit ako maaaring hindi makarating sa Blue Ribbon Committee hearing? Ayan, pakinggan nyo ba't di siya maaari? Bakit hindi siya maaari? Ibig sabihin hindi siya sigurado. Kaya kung hindi siya dumalo ngayon, wala kayong pakialam. Kasi buhay niya nakasalalay dito, hindi naman sa inyo. Kung gusto nyo kayo dumalo. Ako po ay nakatanggap na ng invitasyon. Hindi kasi kayo nakakarasan banta sa buhay eh. Pag naranasan nyo banta sa buhay, sabihin ko sa inyo, kahit kaluskos ng butiki, pag hinalaan nyo. Di ba? Dahil maraming akong nagsasabi na huwag kang magsalita. Huwag kang magsalita katumbas nun, huwag mo ilabas yan, huwag kang pupunta. Sa pagpunta niya ba, magsasalita siya o hindi? Magsasalita, of course. So, ibig sabihin, katumbas nun, huwag kang pupunta. Pero susundin ba? Taktika yan. Abangan nyo lang kung ano gagawin ni Libiste. Huwag natin pangunahan siya na bakit kanya hindi pumunta, duwag yan. Ano kung duwag? Sige na. Bakit hindi pumunta? Kasi yung solar niya, booking niya. Ano kung booking? Sige, booking na. Ika niya, hindi totoo yan. Cabral pa hawak niya. Sigurado ka? Hindi totoo? Kung hindi totoo, bakit ayaw nila ilabas yung meron sila? Sasabi nila, kay Cabral, peke daw tong hawak ni Libiste. Kung peke, ilabas yung totoo. Di ba ganun yun? Kung hindi buo, itong hawak niya, ilabas, kung hindi buo, kulang, ilabas mo yung buo. Huwag kang magsasalita lalo pa nasa government ka at malaking issue ang pinag-uusapan, nasasabihin mo ang isang hawak na isang tao na maaaring tumistiko sa Pilipinas, nasasabihin mo ay hindi buo yan. Ilabas mo yung katotohanan. Ay, kulang yan. Ilabas mo yung buo. Tama? Kaya ako kung ako presidente, kung ako nasa mataas na posisyon dito sa ngayon sa gobyerno to, alam ko si Libiste makakapag-ambag sa Cabral Files na yan. Ako mismo, presidente, mag-uutos ako. Libiste, pumunta ka ngayon, nasa Batangas. Kasi alam mo, Batangas, pagdadang ka sa XLEX, malayo masyado hindi ko alam sa gaganapin yung hearing. Sa Quezon City ba ang hearing o sa Pasay? Sa Senado, sa Pasay. Malayo ang Batangas mula sa Pasay. Siguro ang biyahe mga 2 oras. Hindi ko alam, kung may traffic, 3 oras pa yata. Malayo sa distrito niya. Marami pwedeng mangyari sa kalsada. Kung dapat, kung ako presidente, mag-iisip ako, si Libiste may hawak na Cabral Files. Teka muna. Yung hawak niya, hindi sigurado kung totoo o hindi. Pero hindi pag-uusapan niya kung totoo o hindi. Ang mahalaga, masabi niya kung ano meron siyang hawak. Na pagbabanggain sa meron sa DPWH, meron si Bunuan, kung meron man. Kung meron kopya si Bliss, kung meron man. Pagbabangga-banggain yon sa pamamagitan ni Ping Lacson. Tama? Kung ako presidente, isipin ko, Libiste, dumalo ka. Ako bahala sa mga proteksyon mo. Mula Batangas, poproteksyonan kita na maraming bodyguard. Lahat.
Kung maganda, convoy, maraming convoy, mga 10, 20 convoy, sama-sama, dadaan doon sa expressway. Walang problema. Kung ako presidente, ewan ko ba't di maisip ng presidente yan. Pero alam ko na isip na yan. Pero nagtataka lang ako bakit ayaw gawin. Bakit? Kayo sumagot. Ayaw ko sumagot. Kasi kukontrahin nyo Gusto ko sa inyo manggaling ang sagot. Ganun lang yun. Pinapaunawa ko lang sa inyo. Kumbaga para akong nagtatanong dito na 1 plus 1, ikaw na ang sumagot. Ganun lang yun. Hindi ako magtatanong dito ng 37 times 5 divide by 7 times 1,500. Hindi mo kaya sagutin Hindi ako magaganon. Magtatanong ako ng 1 plus 1 lang. Para alam mo ang sagot. Magtatanong ako ng ABC, anong sunod? Sa ABC, ikaw ang sumagot. Ganun lang kadali ang aking mga explanation dito. No? Pero wala akong pinagbibintangan. Ang sa akin lang, sorry lang naman to. At sa akin lang, natataka ako, kung talagang nais natin magtulungan sa bansang ito na mahuli kung sino mastermind. Huwag na lang mastermind, sige na. Sa lahat ng sangkot na lang nito na nagpapahirap sa gobyernong ito, papayag ka bilang ako isang presidente o sino man na mataas sa lipunan bilang senador, magsasalita ako na si Libiste, sagutin natin ang bodyguard nito. Huwag mo sabihin, ay mayaman yan Pwede naman sagutin niya ang bodyguard Ganon? Ganon? Gano'ng katiwala ang mga taong ngayaharin niya? May ganon ba siyang bodyguard kagad? Agad-agad mag-hire? O hiring? Bodyguard. Baka yung meron siyang bodyguard, yung sapat lang sa kanya yung mga nakaraang taon bago pa niya maghayag ang Cabral Files. Ilan lang yun. Ngayon, magkukumog siya mag-bodyguard, hindi niya gagawin yun. Dahil minsan, kahit sa ibang historya, sa mga ibang lumang history, medieval era o sa panahon pa ng lumang era, kahit sa ibang bansa, minsan, ang kumikitil sa'yo, yung sarili mong bodyguard. Ang tawag doon, inside job. Dito lang yan, real talk yan, mga kaibigan. Real talk yan. Tuloy natin. At baka kung ano pang mangyari sa'yo. O, baka ano pa mangyari sa'yo. Parang huwag ka na magsalita, baka ano pa mangyari sa'yo. Ang mga files na hawak ko ay nasa mga USB. At kung may mangyari man sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Kaya, Grabe. Kung ano man mangyari sa akin, lalabas ang buong files na hawak ko. Diba? Ito isip ng iba. Bakit kung kailan pa mamamatay ka, saka lalabas ang Cabral Files? Mali. Di ba na-explain ko nakaraan yan? Patay o buhay, lalabas yan. Hintayin nyo. Ganun kasimple lang yun. Di ba? Pero ito maisingit ko na bago tayo Ito tataka lang ako. Nagtataka lang ako. Chore, panaginip ko to Timing Bakit umuwi ito alam nyo, dating USEC ng DPWH. Basahin natin. Nakabalik na sa Pilipinas si dating DPWH Secretary Bonoan nitong linggo ng umaga sa Ninoy Aquino International Airport ayon sa Bureau of Immigration. Dumating si Bonoan sakay ng China Airline Flight Molia Taipei. Ayon sa BI, si Bonoan ay nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order kaugnay sa investigasyon umano'y anomalous flood control at ghost project. Batay sa tala, umalis ang bansa si Bonoan nung nakaraang taon upang samahan ng kanyang asawa para sa medical procedure sa Estados Unidos. Wala siyang kasamang bumiyahe sa kanyang pagbabalik. Nilinaw ni BI na layunin ng ILBO na agad maipaalam sa mga otoridad na ang pagdating ng pag-alis ng mga tao sangkot sa kasalukuyang investigasyon. Ayon kay Immigration Commissioner Joel Anthony Babiado, agad nilang ipinaalam sa Department of Justice na pagdating ni Bonoan alinsunod sa tamang proseso. DPW Secretary Bonoan, balik bansa na. Basahin natin ilang comment. Basahin natin ang ilang komento dito, nakabalik bansa siya. Walang interest, Tamo. Yung mga nag-comment sa balik tama. Yung mga nagko-comment tama. Mga sikat na sikat na news to, tabi mga comment wala, Konti lang yung mga nag-comment. Hindi ko lang kung ba't nilimitahan yan, Konti lang nagko-comment. Ako, ito, napansin ko lang ngayon lang, ba't konti nagko-comment? Bakit? Walang umaatake ng mga trolls? Hindi pwedeng atakein dyan? Bakit? Anong meron? Wala bang command? Tanong ko lang. Kasi pagpabor sa kanila, puro daming comment puro trolls Wow, ang galing. Lipiste ka talaga. Ba't pag uwi ni Bonoan, walang ka-comment. Kahit siya yan, mga sikat na mga sikat na walang comment, Sabihin nyo. Ito, walang comment, Konti lang, Napansin nyo yung comment? Ito. Bakit ganon? Bakit tila yata walang comment? Isang comment, Ano to? Hindi nakikita masyado? Wala nakikitang comment, Baka sa GMA News meron.
O, magbasa tayo ng konting comment lang. Kudos, umuwi tayo sa Face the Music. Sana lang kumantahan lahat. Kumanta lang siya para managot ang langat ng sangkot. Ito ang pinakamalaking witness ng nagkataon. For sure, alam niya lahat ng transaksyon mula Bulate hanggang Balyeda. Totoo yan. Nakapagkataka lang talaga dito. Ang tsore ng iba. Na kung bakit umuwi si... di sa bagay. Tapabor. Ang ganda ng layunin. Ang ganda ng plano umuwi si Bunuan. Para talagang matanong siya. Matransparency. Ngayon, dito tataka iba may mga nabasa ako sa comment section na maaaring hindi kaya to maging hadlang sa Libiste file. Hindi kaya, kasi pwede mangyari, si Bunuan pwedeng kumanta, pwedeng tumanggi, pabulaanan yung hawak ni Libiste, o sino man, pwedeng gano'n eh. Di natin masasabi. Kaya baka inala ng iba, isa sa mga paraan, huwag mo na pumunta ang Libiste. Inala ko rin yun ha, tsorya ko lang din yun. Pero, abangan natin, sana si Bunuan, sabihin niya ang kabuong katotohanan. Oo. Kasi, alam mo, kung talagang ikaw wala kang kasalanan, sabi ko nga kanya, di ba, presidente ka. Ako mismo mag-uutos sa kanila na protection nyo si Libiste, ako bahala. Bantayan nyo maigi yan. Para walang gumalaw dyan. Dapat ganun. Nagsasalita ako kasi presidente ka eh. Inaabangan ka ng taong bayan na ikaw magsalita tungkol dito sa nangyayari. Hindi yung papaubayan mo lang, politiko ako, matandang politiko ako, ang ganyan ng karakas sa Pilipinas, hayaan nyo na yan, may magkatrabaho dyan. Kaya tuloy katwira ni Chucky, ang Pangulo, nagkatrabaho lang? Hindi niya trabaho yan? Pwede ba yun? Di ba? O ikaw, halimbawa, nasa opisina ka, iba trabaho mo sa trabaho ng ka-office mate mo. Aba, ikaw ay computer ka, siya janitor. Pag ba natapon yung juice dyan, hindi mo wawalisin yung juice? Hindi mo imamap? Kasi katwira mo, hindi ko trabaho mag-janitor, trabaho ako mag-opisina. Nadulas ka ngayon, nabagok ka. Ano ka ngayon? Hindi mo kasi winalisan kasi ang katwira mo, hindi ka janitor, hindi mo trabaho yan. Hindi ganon. Kapag ikaw public servant lalo, binoto ka at yung pagkakahalal sa'yo galing sa puwersa ng taong bayan, dapat gugustuhin mo na ikaw ay magpasakop sa amin. Kung utusan ka, payag ka sa amin. Di ba? At kung ano yung trabaho mo, di mo trabaho, gampanan mo. Halimbawa, katulad ng kay Tatay Digong. Hindi naman niya trabaho yung sa PMP. Di ba nalaman niyo may binaril yata o nasa kasaan? Hindi ko alam basta ganun, may krimen nangyari. Nakatakas yung salarin. Anong ginawa ng Pangulong Duterte? Bibigyan kita ng 5 days. Anong sabi? Magpakita ka na. Kapag hindi, buhay o patay. Arestuin ka namin. Wala siya sinabing papatayin niya. Dead or alive lang para sa One Piece. Di ba? Pero, read between the line. Natakot! Di ba nalala nyo? Hindi ko mahal yung balita na yun eh. Natakot! Nag-surrender! Di ba? Dapat ganun. Hindi trabaho ng Pangulo yan ha, pero nagsalita siya kasi nga importante na. Dapat ganun. Lalo to, mas importante to. Dahil ito, maraming pinatay itong flood control na to, issue na to. Sa baha na leptospirosis, ay ikaan niya, nabaha lang sila, wala naman namatay. Bakit? Mas hihintay mas gusto mo pala ang binaha kaysa mamatay yung tao? Ang dami na leptospirosis sa kagagawa ng mga politikong kurakot. Hindi ho ba? Kaya ba iintindihan mo si Libiste? Sa kanyang ilalabas, napakabigat ng kanyang gampanin. Dito ay flight or fight response siya eh. Ano yun? Hindi niya alam kung tatakbo siya o lalabas siya ba to? Dahil, eto na eh. May ipit na siya sa buhay niya eh. Di ba? Makakaasa mo ang publiko na malalaman nila ang katotohanan patungkol sa budget ng DPWH at sa mga proyekto ng DPWH kahit may nangyari sa akin. Pero kaya ko sinabi na hindi ako sigurado na makakarating ang sudulo yung committee hearing dahil kung babasehan ko po sa mga ipinarating na sa akin at sa akin na hindi ko alam kung ano po ang mangyayari sa akin bago magtuloy yung committee hearing. Tama, hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya bago mag-committee, blue, itong hearing ni Lacson. Alam mo tayo dapat, sa sarili natin, bigyan natin ng malawak na pang-unawa ang isang tao bago natin siya pasyahan. Unawain natin si Libiste kasi si Libiste, hindi siya nagpayaman. Baka wala naman dito magsasabi na ayoko yumaman. Wala naman siguro eh. Lahat pangarap yumaman, umunlad ang buhay. May simpleng buhay niya, pero siyempre gusto nun pinaka-finally, yumaman siya. Diba? Para maging simple ang buhay lalo. Tama? Ngayon, hindi
Hindi si Libiste magsusugal sa buhay, magpapayaman ng ganito kung siya ay magpapagurgur lang. Bata pa siya. Diba? Marami siya nababalitaan noon sa TV na ginurgur, kakanta sa pelikula, nangyayari, pero nangyayari sa totoong buhay. Sa ibang bansa, nangyayari. Gugurguri pag may witness talaga siya. Oo. Alam ng mga mapipera, alam ng mga nasa lipunan, lalo mayaman, kung paano kumilos ang isang mga tao na para ikaw ay gurgurin. Di ba? Marami niyan. Kaya, delikado. Di ba? Kaya, mauunawaan mo tong si Libiste. Ako sa akin lang, mas maganda yung hindi muna siya pumunta sa Blue Ribbon. Kung totoo man na, baka bago isip niya, baka pumunta siya, abangan natin. Pero mas maganda hindi mo siya pumunta. Pasalitain niya muna si Manny Bonoan, pasalitain niya muna lahat ng mga nandoon. Tapos, kung si Lacson, mag-set siya ng hearing ulit sa isang linggo, pwede na magsalita. Ganun kasimple yun. Sir, hindi naman po ibig sabihin that we need to seek permission for the House Leadership or the Speaker. Hindi po. Basta at ako po ay may imbitasyon. Basta ako po ay hindi patahimikin. Nais ko pong tumalo sa Blue Ribbon Committee. Tama. Kung siya hindi patahimikin, nais niyang dumalo sa Blue Ribbon hearing. Napakalinaw po mga kababayan. Hindi na to para batikusin pa si Libiste. Magtiwala tayo, hawak niya ang katotohanan. Huwag kayong mainip. Hindi to basta-basta. Sa isang investigasyon, may nakita ka magnakaw sa kapitbahay mo, may nakita ka nagnakaw, kapitbahay mo. Hindi ka basta-basta. Di ba sa mga balita ganito? Nahuli, drugs. Anong sinasabi ng balita? Hinihinalang sa sachet ng drugs. Ba't nilalagyan ng hinihinala? Kasi pwede mabaliktad yung newscaster eh. Kung pasamain siya, sabi mo drugs yan, pero hindi pala. Kung ilaban sa korte, mayaman yung nabangga mo, sabihin hindi drugs yun. Mabayaran milyon-milyon. O hindi ka kawain nag-report. Sino ba kasi sabi drugs yan? Yung reporter ho. O hindi naipit ka pa. Sa kakalokohan ng mga tao ngayon. Kaya ang banggit minsan, hinihinalang sa sachet ng durugista, hinihinalang sa sachet ng pulburon, nakita, nasamsam. Di ba? Hindi kagad sila naghahayag kahit mga investigasyon na nagnakaw ka, dadaan muna sa mga investigasyon, payaan mo muna siya magsalita. Kahit sa debate sa Biblia. Ito kasi matinding debate mangyayari dito pag dumalo siya. Oo, kahit sa debate, ako, hindi mo na ako sasalita. Pasalitain mo muna lahat yan. Saka ka mag-rebat. I-rebat mo lahat ng, iaano mo siya, re-rebat mo siya sa lahat ng sasabihin mo. Ibabalik mo sa kanya na, hindi totoo yan. Sa debate, ganun eh. Sige na, batuin mo na akong batuin sa debate. Sige, mali paniniwala ko. Ako naman, turn ko naman. Ito naman sabihin ko. Parang ganito rin to. Kung hindi siya makakadalo ngayon, pakikinggan niya muna siguro lahat ng sasabihin na doon. At kapag nalista na niya, may resibo na siya para sabihin na ito, ganyan-ganyan. Tama, mali. Di ba? Nagets niyo ba ako, mga kaibigan? Kaya, Libiste, suporta kami sa'yo. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Yung hinala ng iba, maaring daw, kaya daw ito hindi pupunta dahil umuwi si Bonoan. At tingin ko, parang hindi naman. Hinala lang naman yun eh. Pero gusto ko kayo na sumagot. Kayo sumagot. Dahil ba umuwi si Bonoan? Kasi, tanong, dahil ba umuwi si Bonoan kaya hindi dadating si Libiste? Kasi magiging, para masira ang script nila? Para si Libiste dire-diretso pa rin ang plano? Ang plano kasi ni Libiste, kabutihan eh. Sa katotohanan eh. Sa plano nila, tagilid tayo eh. Yeah? Hindi natin sinabi, masamang plano nila. Pero tagilid kami, diskumpyado, ika nga. Wala kaming tiwala sa inyo. Kay Libiste kami titiwala ngayon, pati kay Senator Rodante Marcoleta at iba pa.